Ilang sandali lang tanaw ko na si Kian. Nakahawak pa sa braso niya si Charisma at panay ang ngiti na akala may Miss Universe ng San Alfonso suot ang long gown na kulay black. Panay din ang kaway niya sa mga bisita ko. Tinasan ko ng kilay si Kian na kagad namang tinanggal ang kamay ni Charisma upang makalapit sa amin. Mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa hindi maipintamukha ng kapatid mo dahil kanina pa daw kinukulit si Inang Carmen. Sumbong ni Papa sa kanya. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Happy birthday, Fatima. Bati niya pagkatapos niya akong halikan sa noo. Happy birthday. Nakangiting bati din ni Charisma sa akin matapos batiin sina Mama at Papa. May inabot sa akin ng babae sa likuran niya. Sana magustuhan mo. Fake. This woman is fake. Pinapakita niya mabuti siyang tao na masaya-siya for me. Pero sa loob niya siguro, ilang beses niya nang hiniling na sana mawala na ako sa buhay ng lalaking mahal niya. Kuya, mabuti naman dumating ka. Hindi mo ba ako isasayaw? Tanong ko sa kanya. Inalahad niya ang kamay niya at nakangiting ipinatong ko naman ang kamay ko may suot na pulang guwantes. Inalalayan niya ako paakyat ang stage at nagsimula ang mabining musika. Hinawa ko ang isang kamay sa balikat niya at ang isa naman ay nasa kamay niya. Siya naman ay nakahawak sa akin baywang. Ang ganda naman ng magiging future wife ko. Mahinang sambit niya na ako lamang ang nakakarinig. Ang gwapo mo din sa suot mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Sorry, I'm late. Pinasundo pa kasi ni Dad si Charisma. Alam mo naman hindi ko basta-basta matatanggihan yun. Napabuntong hininga ako dahil sa sinabi niya. Maabutan niya sana ako kanina. Ngunit sinundo pa pala niya ang babaeng yun na printing nakaupo sa table nila Mama at Papa. Sa akin ka lang tumingin. Wika niya kaya bumalik ang mga mata ko sa kanya. You're so beautiful tonight. Kung pwede lang kitang dalhin sa ibang lugar at itakas dito gagawin ko. Yun din ang iniisip ko. Hindi ako makahinga sa maraming tao kaso inaalala ko si Papa at Mama. Masaya sila para sa akin. Of course, they are always proud of you. Palagi kang ang binibida ni Mami at Daddy kapag tinatanong nila ang prinsesa nilang anak. Mamahal ka namin, Fatima. Mahal ko din kayo. Sagot ko sa kanya. Sumandal ako sa dibdib niya at ipinagpatuloy namin ang pagsasayaw. Kahit walang salita na nais lumabas sa aming labi, I know, iisang nararamdaman naming pagmamahal ngayon sa isa't isa. Nang matapos ang tugtog, ay si Papa naman ang pumalit sa kanya at nagtungo na siya sa upuan niya. Dalaga ka na anak, pwede ka na magkaroon ng boyfriend, pero kailangan studies pa rin ang priority mo. Gumaya ka sa kuya mo, wala akong ibang aasahan sa negosyo kundi ikaw at si Kian. Nakangiting sabi ni Papa. Hindi ko pa pala nasabi sa kanya na gusto kong tumira sa Manila para matutong mabuhay mag-isa at mag-aral. Yun talaga ang nauna kong plano. Kaya lang siguradong malulungkot sila kapag umalis ako. Kaya hindi ko muna itutuloy. Saka na kapag natapos ko ng pag-aaral ko dito. Opo, pagbubutihin ko po Papa. Nang matapos na kami magsayaw ay kumain muna kami habang nagkakasayahan pa ang MC sa itaas ng stage. May mga nagpe-perform din na boy band. Nakisali ako ng upo sa table nila at sabay-sabay kaming kumain. Ngunit hindi nakaligtas sa akin na masamang tingin ay pinukol ni Charisma. Yung tingin na kapag hindi ko ginawa ang gusto niya at hindi ako umiwas, sasabihin niya kagad kay Mama at Papa. Tito, I think, sure na ang pagkapanalo namin ni Kian. Malakas kami sa mga tao. Nakangiting sabi ni Charisma. Itinuon ko ang sarili sa pagkain dahil ayoko marinig ang mga sasabihin niya. Alam ko na yan kaya nga siyang gusto kong humalili sa akin. Alam kong magagawa niya na maayos ang magiging tungkulin niya sa bayan kagaya ko. Pagmamalaki ni Papa sa kanya. Dad, nangako ka sa akin. Isang term lang hindi ko ibubuhos ang buhay ko sa pagsisilbi sa gobyerno. Mas gusto ko mag-focus na lang sa business natin. Sabat naman ni Kian na ikinabura ng ngiti ni Charisma. Why not? Nandiyan naman si Fatima. Kayang-kaya niyang patakbuhin yun. Napatingin ako sa kanya dahil sa sinabi niya. Paniguradong hindi yun papuri at gusto niya lang ilayo sa akin si Kian. Okay San, magbabago pa naman ang isip mo kapag nasubukan mo na. Dagdag pa ni Papa sa kanya. Kumuha si Kian ng isang hati ng cake at iniabot sa akin. Favorite mo yan, di ba? Kaunti lang kainin mo baka magkaroon ng diabetes. Wika niya sa akin. Anak, ikaw din. Hindi ka na bumabata. Lagpas ka na sa kalendaryo. Dapat siguro bumuo na kayo ni Charisma ng Ma'am, please. Birthday ngayon ni Fatima.
Hindi ito ang tamang oras para pagtalunan natin ng mga ganyang bagay at isa pa, wala naman po kaming relasyon ni Charisma. We're friends, but we're not into romantic relationship. Depensa ni Kian. Kitang-kita ko ang pagpipigil ni Charisma ng higpitan niyang hawak sa knife na hawak niya. Ngunit nagulat ako nang umiti siya. Wag po muna nating i-pressure si Kian, tita. Kasi hindi pa po tapos ang kampanya. Tsaka hindi pa rin naman po ako handa mag-asawa. Malay niyo isang araw, magising si Kian na mahal niya ako. Natatawang sabi nito kila mama at papa. Stop it, Charisma. Saway sa kanya ni Kian. Pasensya ka na sa anak ko. Minana niya katorpihan ko. Naiiling na sabi ni Papa sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Kian upang hindi na humabang usapan. Pagkatapos namin kumain ay nagsayo ulit kami ni Kuya. Pagkatapos nagkwentuhan kami ng mga kaibigan at kakilala ko. It was a successful event sana. Kung hindi dumating si Charisma, ngunit alam kong aalis siya sa bahay nito na masama ang loob dahil sa naging pahayag ni Kuya kanina. Lagpas hating gabi na nang matapos ang party. Umalis na din ang mga bisita. Umuwing maaga si Charisma at nagpasundo ito kaya kahit papano nakapahinga na ang labi ko sa kakangiti at kakakausap sa mga bisita. Nakapagpalit na rin ako kanina ng damit dahil nabigatan na ako sa suot ko. Si Mama at Papa tulog na po? Tanong ko kay Inang Carmen na matutulog na din at bukas na lang tutulong sa pagliligpit. Kanina pa umakyat. Madami atang nainom ang papa mo kaya si mama mo ang nag-akyat. Matulog ka na rin, iha. Wika niya na kinangiti ko. Nagpalingali nga ako pero wala rin si Kian, baka tulog na rin ito. Papasok na sana ako sa loob ngunit may braso na humablot sa akin. Shhh! Huwag ka maingay. May pupuntahan tayo. Wika niya sabay hila sa akin papasok sa nakaparadan niyang kotse. Saan ba tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Trust me. Ibinaba niya ako sa vineyard sa bago naming villa. At magkahawak kaming pumasok sa malaking bahay kung saan nakadisplay ang mga wine na nagawa nila sa pagkalipas ng panahon. Bakit tayo nandito? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Binuksan niya ang dim lights at nagtungo sa isang malaking glass cabinet. Kumuha siya ng isang bote ng wine at ipinatong sa ibabaw ng mesa. It's been a year nang matapos ko ang formulation ng wine ito para sa iyo. Pahayag niya. Lumapit ako at tiningnan ang pangalan ng wine. Mi Amor? Oo, ibig sabihin, my love. Kinuha niya sa akin ang alak at tinanggal niya ang takip. Kumuha siya ng wine glass. Sinalinan niya ang isa't inaabot sa akin. Inisang lago ko ito at mas masarap pa ito sa lahat ng wine na tinikman ko. Nagustuhan mo ba? Marahan akong tumango at kinagat ang ibabang labi. Masarap. Kinuha niyang wine na hawak ko at ipinatong sa ibabaw ng table. Gusto kong tikman sa labi mo kung masarap nga. Pagkatapos niyang sabihin yun ay hinapit niya ulit ang bewang ko at inangkin ang aking labi. We shared a passionate kiss and I want more. Binuhat niya ako at namalayan ko na lamang na paakyat na lang kami sa hagdan. Binuksan niya ang pinto at maingat niya akong ibinaba sa ibabaw na malambot na kama. Sinimulan niyang kalasin ang suot kong damit at naghubad din siya bago pumatong sa akin. Hanggang sa tuluyan na rin kaming napagod at nakatulog ako sa bisig niya. Hindi pa ba tayo uuwi? Tanong ni Kiray. Andito kasi kami sa mall. Dahil bumili ako ng damit na ireregalo ko kay Kian. Tumayo ako at nagsitayuan na din ang dalawa. Ihatid na muna natin si May sa bahay nila tapos doon na muna ako sa inyo. Magpapasundo na lamang ako kapag gusto ko nang umuwi. Sagot ko sa kanya. Sumang-ayon naman silang dalawa pagkatapos. Bumaba na kami sa basement dahil nandoon ang car ni Kiray. Inihatid muna namin si May bago kami nagtuloy sa kanila. Bakit kasi ayaw mo pang umuwi, di ba? Dapat nandun ka dahil mahalaga ang araw na ito para sa kuya mo. Usisa ni Kiray. Napabuntong hininga ako at tumingin sa labas ng bintana. Hindi naman niya ako kailangan doon at isa pa, paniguradong nandoon si Charisma dahil pareho sila ng partido at pareho ding nanalo. Hay nako! Palagi na lamang nakadikit ang Charisma na yan sa kuya mo. Itong kuya mo naman, hindi naman pala niya gusto pero hinahayaan niyang dumikit sa kanyang babaeng yun. Litan niya ni Kiray na ikinalingon ko sa kanya. Si Papa ang may gusto na palagi sila magkasama. Hindi makahindi si kuya. Mula pagkabata ni minsan hindi niya sinuway si Papa. Kahit anong sinasabi nito, sinusunod niya. Siguro nakasanayan na niyang sundin ito. Paliwanag ko sa kanya. Sa totoo lang parehas kami ng iniisip ni Kiray. Dapat si Kian ang umiwas sa kanya ngunit
Alam kong hindi niya kayang suwayin si Papa at ayoko naman na mag-away silang dalawa dahil sa bagay na yun, pero malaki ang tiwala ko sa kanya. Alam kong hindi lalagpas sa pagiging magkaibigan ng tingin niya dito at ako ang tunay na mahal niya. Nang makarating kami sa kanilang bahay ay kinuha niya ako ng merienda. Diyan ka muna, magbibihis lang ako, okay? Tumango ako at iniwan na niya ako. Mag-isang namumuhay si Kiray sa ngayon dahil nasa abroad ang kanyang mga magulang, ngunit nagpapadala naman ito ng pera sa kanya. Ilang sandali lang ay nakababa na siya at nakapambahay na ng damit. Naupo siya sa tabi ko at sabay naming nilantakan na merienda sa table. Hindi ka ba nalulungkot? Mag-isa ka lang dito tapos wala ka pang jowa. Usisa ko, na kinatawa niya. Ayoko ng sakit ng ulo, best. Mas gusto ko ang ganito. Tahimik lang ang buhay. I can do whatever I want. Walang pipigil at magdidikta sa akin kung anong gusto kong gawin, at isa pa, syempre, may pangarap pa ako, no? It's okay to have a boyfriend as long as it doesn't affect your future as well. Wow, ikaw ba talaga yan? Nakangiting tanong ko sa kanya. Ngayon ko napansin na tumatanda na kaming tatlo. Kumpara dati na puro mga kalokohan na naiisip namin, pero ngayon may pa-future na si Kiray. Fatima, I know kahit hindi mo sabihin sa amin ni May ang tungkol sa inyo ng kuya mo, alam namin na may something sa inyong dalawa. As your best friend, I want you to know na malaking problema ang pinasok niyong dalawa ng kuya Kian mo. Naalala mo yung sinabi ko sa iyo noon? Nag-aalala ako sa iyo sa magiging mangyari kapag nalaman ang lahat ng tungkol sa inyo. Kaya kahit anong mangyari, huwag mong kalilimutan na may kaibigan kang pwede mong lapitan anytime. Paalala niya sa akin. Nag-init ang sulok ng mga mata ko at niyakap ko siya. Salamat, Kiray. Salamat sa inyo ni May. Hindi lang ako blessed sa pagkakaroon ng pangalawang pamilya, pati na rin sa mga mabubuting mga kaibigan. Hinagod niya ang likod ko at pareho kami nag-iyakan. Ang drama mo? Natatuwang sabi niya sabay punas sa kanyang pisngi. Ikaw kaya nag-umpisa, pasaway ka? Parehas kami nagtawanan na dalawa. Maya-maya ay tumunog ang phone ko at nang silipon ko ito, numero ni Kian ang tumatawag. Pinindot ko ang answer button. Bakit, Gov? Nang aasar, natanong ko sa kanya. What? Where are you? Anong oras na? Uwi ba yan na matinong babae? Ramdam ko ang inis sa boses niya. Siguro, malayo siya sa mga bisita dahil hindi ko naririnig dito ang ingay kumpara kanina. Bago ako umalis, kapag gabi umuwi hindi na matino. Litanya ko. Narinig ko pa siya na pabuntong hininga. Nasaan ka? Ako nang susundo sa'yo. Wika niya na kinangiti ko. Nandito ako kala Kiray. Okay, I'll be there. Pagkatapos niyang sabihin yun ay pinatay niya na ang phone niya. See? Your kuya is so possessive. Ani ni Kiray nang marinig niya ang usapan naming dalawa. Nasanay na rin naman ako sa paghihigpit niya sa akin. Ilang minuto pa ay dumating na si Kian. Seryoso ang mukha niyang bumungad sa amin. Alis na ako, good night. Paalam ko kay Kiray. Salamat sa pag-aalaga sa kapatid ko. Wika ni Kian na tinanguhan ni Kiray. Hindi na siya kinikilig kapag nakikita niya ito. Pinagbuksan niya ako ng unahan na pinto at sumakay na rin ako. Kumaway pa ako sa kanya bago itinaas ang tinta na bintana ni Kian. Ano yung dala mo? Napatingin ako sa paper bag dahil nakalimutan kong ibigay sa kanya. Long sleeve polo, baka kasi kailanganin mo. Ibinili kita as gift sa pagkapanalo mo, Gov. Sagot ko sa kanya. Kinuha niya ang polo at inilagay sa likuran. Don't call me Gov. Ayoko niyan. Diba sabi ko sa'yo, tawagin mo ako sa pangalan ko. May inis niyang tanong sa akin. Gov, bakit mainit ata ang ulo mo? Hindi ka ba masaya na nanalo ka? Ilang araw at buwan na din akong hindi nakakasama. Nasa pangangampanya mo. Dapat maging masaya ka. Ani ko, napansin ko din na iba ang daan na tinutumbok naming dalawa. Saan pala tayo pupunta? Usisa ako sa kanya. Pero hindi niya ako sinasagot. Alam mo naman sa umpisa pa lang, ayokong sundan ang yapak ni Daddy. Dahil sa pagkapanalo ko, mas malalayo na ako sa iyo ng tuluyan. Saad niya? Nahihimigan ko ang lungkot sa boses niya. Ngunit wala na siya magawa dahil mas mabigat na responsibilidad ang nakaatang sa kanya. Ilang sandali pa'y natatanaw ko na malawak na Laguna de Bay dahil maliwanag ang buwan at itinigil niya ang kotse sa gilid nito. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ko sa kanya pero imbis na sagutin ako ay nilapitan niya ako at kagad niyang sinunggaban ang nakaawang kong labi. Hinila niya ako para sa kandungan niya at itinaas niya ang laylay ng dress na suot ko.
Damn it, I miss you so much. Usal niya at kinagat ang ibaba kong labi. Isang buwan ko atang inipon yun. Sambit niya. Napatingala ako sa gwapo niya mukha. Grabe ka, 2 linggo lang yun. Sagot ko na ikinangiti niya. Bumangon siya at inabot sa akin ng tissue. Binuksan niya ang bintana na nakaharap sa Laguna de Bay upang pumasok ang hangin sa loob. Pagkatapos, nagbihis na kaming 2. Bumaba siya at umikot sa likod. Pagbalik niya, may ice box na siyang dala. Inilagay niya ito sa likuran namin. Pagkatapos, inabutan niya ako na maiinom bago muling pumasok sa loob. Fatima, napatingin ako sa kanya nang tawagin niya ang pangalan ko. Ilang buwan na tayong nagtatalik, pero hindi ka pa rin nagbubuntis. Umiinom ka ba ng pills para hindi ka mabuntis? Seryosong tanong niya sa akin na ikinakawang ng aking labi. Pills? Hindi ha? Bakit? Gusto mo na magkabibi tayo? Tanong ko sa kanya. Wala naman kasi talaga akong iniinom na pills. Naisip ko na din yun na maraming beses na kami nagtalik, pero hindi pa rin ako nabubuntis. Mas madali kasi matatanggap nila mom and dad kapag nagkabibi na tayo. That's why I'm asking you kung bakit hanggang ngayon wala pa rin akong naiipunla dyan sa tiyan mo. Napaisip ako sa sinabi niya. Wala naman siguro siyang sakit at sa tingin ko healthy din naman ako. Wala ka ba talagang kahit na anong iniinom? Naninigurong tanong niya ulit sa akin. Bukod sa vitamin C na binibigay sa akin ni mama, wala na akong ibang iniinom. Sagot ko sa kanya. Ano? Vitamin C? Tumango ako sa kanya. Oo, hindi ko mabasa yung gamot iba kasing lang gawahe. Basta sabi niya sa akin, inumin ko daw araw-araw para may protection ako sa virus. At hindi ako madali magkasakit. Paliwanag ko sa kanya. Ibigay mo sa akin ang vitamins na sinasabi mo pagka-uwi natin, okay? Okay. Past 9 na nang makauwi kami ni Kian. Wala na rin ang mga bisita at tahimik na ang buong bahay. Akala ko mga tulog na sila ngunit nadatnan namin silang nakaupo sa sala. Saan kayo nanggaling? Kanina pa namin kayo tinatawagan sa mga phone ninyo. Tanong ni Mama habang si Papa naman ay naghihintay na sumagot kami. Sinilip ko ang phone ko at patay na ito. Mama, sorry po, nalobat ako. Nagpasundo lang po ako kay Kuya. Sagot ko sa kanya. Tunay naman na nalobat ako kaya siguro hindi ko na-receive ang tawag niya kanina. Sorry ma'am. Napatay ko ang phone ko. Sagot naman ni Kian sa tabi ko. Buti na lang tumawag ako kay Kiray. Sabi niya kakaalis niyo lang daw. Nang tanungin ko kung anong oras kayo umalis dahil hindi pa nga kayo dumadating. Nakahinga ako na maluwag dahil pinagtakpan kami ni Kiray. Kung nagkataon, kailangan pa namin mag-isip ng palusot kung bakit kami natagalan. Maupo kayong 2. Seryosong sabi ni Papa na muling naghatid ng kaba sa akin. Sinunod namin sila at magkaharap na kaming naupo sa sofa. Alam naman ninyo kung gaano ko iniingatan ang moralidad ko bilang dating gobyerno ng probinsyang ito. Ilang dekada ako nagsilbi sa gobyerno at sa mga tao. Maski pamilya ko, hindi ko na nabibigyan ng sapat na oras. Magampanan ko lang ang tungkulin ko bilang ama ng probinsyang ito. Ilang beses na rin nanganib ang buhay ko dahil sa mga kalaban na nais akong pabagsakin. Pero sa huli, ligtas pa rin ako. Kaya inaasahan ko kayong 2 na hindi niyo ako bibigyan ng sakit ng ulo. Matanda na ako mga anak. Kaya yung natitirang taon ko dito sa mundo, gusto kong ituon sa wine business natin. At sa inyo, pati na rin sa mga magiging apo ko. Bili ni Papa. Napayak ako dahil sa sinabi niya. Dad, you're healthy. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Sambit ni Kian. Mga anak, wala na akong ibang mahihiling pa sa buhay kundi ang makita ko kayong 2 na natupad na ninyo ang pangarap ninyo. Magkasundo at nagtutulungan sa isa't isa. At kapag dumating na ang oras na magpapamilya na kayong 2, sana maabutan ko pa mga magiging apo ko. Lumapit ako kay Papa at tumabi ako sa kanya. Niyakap ko siya sa baywang at hinagod niya ang buhok ko. Pa, huwag niyo namang sabihin yan. Sigad lang po nakakaalam. Kung kailan lang tayo sa mundong ito, saka hindi pa puputi ang mga buhok ninyo Aabot kayo ni Mama hanggang sa apo sa talampakan. Wika ko sa kanya na ikinatawa niya. Naku, ikaw talaga. Bueno, matulog na tayo at marami pa tayong mga trabaho bukas. Wika niya sa amin. Nag-group hug muna kami bago kami naghiwa-hiwalay. Pagkaakyat ko sa kwarto, ay naligo muna ako dahil ramdam ko ang panlalagkit ko. Nang lumabas ako, nakaupo na si Kian sa gilid ng kama. Hawak niya ang bote ng gamot ko. Bakit? Usisa ako dahil kinukunan niya ito ng picture. Isesend ko sa kaibigan kong doktor sa Japan. Duda ako may kakaiba sa gamot na ito.
Wika niya sa akin. Hindi mo man lang ba tinanong si Mami kung saan nanggaling? Inosente akong umiling sa kanya. Kumuha ko ng lotion at naupo sa tabi niya pero inagaw niya ang lotion ko at siya naglagay sa kamay niya. Nilagyan niya ako sa braso habang nakatingin siya sa akin. Dito ka ba matutulog? Tanong ko na kinailing niya. Sa kwarto ko na lang. Kailangan ko magpahinga. Baka kapag dito ako matulog, hindi ako makakatulog na maayos. Wika niya na kinangiti ko. Naglagay siya ulit ng lotion at bumaba siya sa kama. Lumuhod sa harapan ko. Kinuha niya ang legs ko at siya na mismo nagpahay dito. You're so sexy. Katatapos lang natin kanina pero natatamta naman ako. Wika niya. Hinampas ko siya sa balikat. Puro kakalokohan. Ako na dyan. Patulog ka na. Taboy ko sa kanya sabay kuha ng lotion na ipinatong niya sa ibabaw ng kama. Tumayo ako at inilagay sa vanity mirror ang lotion ko. Ngunit sumunod siya sa akin at tiningnan ko siya mula sa salamin. Nakapaikot ang kanyang kamay sa makapal kong bathrobe. Sinihot niya ang likuran ng leeg ko. Sabi ni Dad, gusto na niya magkaapo. Gusto ko na din at hindi ko kayang umalis sa kwarto mo nang hindi kita inaakin ngayong gabi. Unti-unti niyang tinanggal ang tali sa bathrobe ko hanggang sa nakita ko na ang hubad kong katawan sa harapan ng salamin. Hingal na bumagsak ang katawan niya sa akin. Don't take that pills. Hanggang hindi ko nalalaman kung safe ba to, okay? Hingal na bilin niya sa akin. Dumilat ako at sinalubong ko ang mga mata niya. Okay. Hinalikan niya muna ako sa labi bago kami naglinis ng katawan at pagkatapos ay umalis na siya sa kwarto ko. Mabilis akong nakatulog dahil sa pagod. Kakatapos ko lang, tumawag sa kaibigan kong doktor at isinend ko sa kanya picture ng bottle pati na rin ang bilog na gamot sa loob. At hindi ako makapaniwala sa naging sagot niya. Tinapon ko sa basurahan ang contraceptive pills na iniinom ni Fatima. Kaya naman pala hanggang ngayon, hindi pa rin kami makabuo dahil sa pills na yun. Bukod doon, paniguradong alam na ni Mami ang tungkol sa aming dalawa at natatakot itong baka magbunga ang relasyon ni Fatima. Pagkatapos ng trabaho ko, tinawagan ko si Fatima at nasa school daw ito kaya tinawagan ko ang driver na ako nang susundo sa kanya. Pagdating ko sa school, naabutan ko na siyang nasa parking lot. Ibinaba ko ang bintana na salamin at lumapit siya sa pinto para makapasok. Himala ata na maaga kang umuwi. Nagtatakang tanong niya sa akin. Kinabig ko ang batok niya at hinalikan ko siya sa labi. Gumanti naman siya sa akin at pagkatapos, bumitaw na siya. What happened? May problema ba? Napabuntong hininga ako dahil kailangan kong sabihin sa kanyang totoo. I think alam na ni Mama ang tungkol sa atin. Tama yung hinala ko na contraceptive pills ang ibinigay niya sa'yo. Ah, ano? Kaya pala. Pero kung alam na niya ang ibig sabihin, alam na rin ni Papa? I doubt it. Sa tingin ko wala pa siyang alam. Sagot ko sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya at dinala sa akin labi. Natatakot ako kiyan. Mukhang alam na ni Mama ang tungkol sa atin. Kaya binibigyan niya ako ng contraceptive pills. Isa lang ang ibig sabihin nun. Ayaw niya magbunga ang relasyon nating dalawa. Sambit niya. Paniguradong hindi lang yun ang dahilan. Siguro may iba pa itong dahilan. Huwag ka mag-alala. Hanggat magkasama tayong dalawa, I'll protect you. Kahit ano pa mangyari. Niyakap ko siya at pagkatapos, umuwi na rin kami pagdating namin sa bahay. Naabutan namin si Mama na nagbabasa ng libro sa sala. Lumapit kami sa kanya at hinalikan siya ni Fatima sa pisngi. Mabuti naman at may oras ka pang sunduin ng kapatid mo. Wika niya sa akin nang ako na ang lumapit sa kanya. Dinaanan ko lang siya, Mami. Kalmadong sagot ko. May nakita akong maliit na paper bag sa tabi niya. What's this? Kinuha ko ito at tinignan ng laman. Hindi para sa'yo yan. Kay Fatima. Padala ni Charisma. Napaka-thoughtful talaga ng batang yun. Buti ang kapatid mo iniisip din niya. Kaya nga botong-boto ako sa kanya, anak. Nakangiting sabi ni Mama at inabot ito kay Fatima. Anak, naubos na ba yung vitamins na binigay ko sa'yo? Ito ilagay mo sa cabinet mo. Wika ni Mama. Napatingin siya sa akin na tumango ako sa kanya. Damit. Walang alam si Mama at si Charisma ang may pakana ng lahat ng ito. Kuya, saan ka pupunta? Tawag niya sa akin nang akmang lalabas ako ng pinto. May nakalimutan ako sa office, babalikan ko lang. Nandito na ako, mamayang dinner. Paalam ko sa kanila. Sama ako. Habol niya sa akin, hindi na ako tumutol pa at sabay na kaming sumakay sa kotse. That tricky woman, hindi ko siya mapapatawad. Alam ko na ang lahat.
Napatingin ako sa kanya na marinig ko yun. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang, tanong ko. Alam ko na alam ni Charisma ang tungkol sa atin. Sinabi niya sa akin na minsan na siyang umuwi dito. Pinamukha niya sa akin ang bawal nating relasyon. No, don't listen to her. Kahit ano pang sabihin niya sa akin ka lang makikinig. Lagot siya sa akin kapag nagkausap kaming dalawa. Kian, kumalma ka lang. Baka mamaya niyan kung saan mapunta ang galit mo sa kanya. Huwag mo siyang sasaktan. I know. Gusto ko nang ipamukha sa kanya na kahit anong mangyari, hindi niya tayo masisirang dalawa. Kinuha ko ang phone at tinawagan ko si Charisma. Napatawag ka? Tanong niya nang sagutin ang call ko. Where are you now? Seryosong tanong ko. Nandito ako sa office. Kung may kailangan ka, punta ka na lang dito. Ako lang ang nandito dahil mag-overtime ako. Sagot niya sa akin. Okay. Pagkatapos ay ibinaba ko na ang call at kaagad na nagtungo sa City Hall. Alas 6 na ng gabi kaya madilim na rin sa kapaligiran. Tanging gwardiya na lamang sa labas ang naiwan. Pwede bang ako na lamang ang kumausap sa kanya? Bakit? Nag-aalala ka ba na may gawin kami sa loob? Sunod-sunod siyang umiling. Hindi yun. Gusto kong marinig ang paliwanag niya kung bakit niya ginawa yun. Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong makiusap sa kanya na tigilan niya na tayo. Kapag hindi siya nakinig, hahayaan kita magsalita. Napabantong hininga ako sa sinabi niya. Hindi Fatima, hindi ko siya hahayaan na kausapin ka. Dito ka lang. Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang lahat ng gusto ko, aalis na ako. Trust me. Kinabig ko siya at hinalikan sa labi. Kinuha ko ang paper bag na ibinigay ni Mami kanina sa kanya bago ako bumaba ng kotse at umakyat sa ikalawang palapag. Pagkarating ko sa office niya ay kumatok muna ako. Pasok ka. Pagbukas ko ng pinto ay nakangiti mukha niya ang bumungad sa akin. Mabuti naman dinalaw mo rin ako. Tumayo siya at takmang lalapit sa akin ngunit natigilan siya sa paghakbang na makita niya ang dala ko. Totoo bang sa'yo nang galing to? Seryosong tanong ko sa kanya. Yan? Oo, magandang vitamins yan. Ni-refer sa akin ng kaibigan ko. Shut up and stop lying. Igting ang pangang singhal ko sa kanya. Kian? Dinaan mo pa kay Mami ang pills na ito para hindi maghinala si Fatima. Para ano? Para hindi ko siya mabuntes, ganon? Nagbagsakan ang kanyang mga luha. Inihagis ko sa paanan niya ang gamot at lumabas ito sa paper bag. Matalim ang naging tingin ko sa kanya. I dare you. Sabihin mo kay Daddy at Mami ang relasyon naming dalawa para makita mo kung hanggang saan ang kaya kong gawin para sa babaeng mahal ko at umaasa kang yun na rin ang huling sandali na makikita mo pa ako. Banta ko sa kanya. Tinalikuran ko siya ngunit hindi ko inaasahan na hahabulin niya ako at yumakap siya sa baywang ko. Let me go. Sinubukan kong kalasin ang mga kamay niya ngunit mahigpit ang pagkakakapit niya sa akin. Bakit siya? Bakit ang kapatid mo, Kian? Anong wala sa akin para ganituhin mo ko? Simula noon pa man mahal na kita. Pinaubaya kita kay Lorena kahit masakit. At nang iwan ka niya, ako ang nasa tabi mo hanggang magtapos tayo ng pag-aaral. Hindi ako tumingin sa ibang lalaki. Kaya bakit? Sa sandaling panahon lang na nakilala mo ang babaeng yun, mahal mo na siya? Tell me, please. I'm dying to know. Am I worthy enough for you to love me? Humihikbing pagmamakaawa niya sa akin. Nagawa kong tanggalin ang kamay niya sa aking bewang at pagkatapos ay hinarap ko siya. Dapat noon pa lang na nasaktan kita kay Lorena, tumigil ka na mahalin ako. Dahil kung mahalaga ka sa akin noon, dapat ikaw ang pinili ko at hindi siya. Hindi ko nakasalanan kung nasasaktan ka pa rin sa ngayon dahil wala akong ipinangako sa iyo na kahit na ano. So please, this is the last time na sasabihin ko sa iyo to. Hindi kita kayang mahalin ng higit pa sa pagiging kaibigan at kapag hindi ka pa rin tumigil, baka pati yung pagkakaibigan na pinapahalagan ko ay tuluyan na mawala. Tinalikuran ko siya at bumaba na ako sa hagdan. Kian! Napatigil ako sa paghakbang nang makita ko si Fatima sa ibaba ng hagdan. Nakatingala siya at nagkasilbong sila ng tingin ni Charisma. Bumaba ako at hinawakan ko ang kamay niya. Let's go. Hinila ko siya palabas ng City Hall at sumakay na rin kami ng kotse. Narinig ko lahat. Sambit niya. Nabaling ang tingin ko sa kanya at mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Let's get married. Aayusin ko ang lahat ng hindi alam nila Mami at Daddy. Kapag kasal na tayo, wala na silang dahilan para paghiwalayin tayong dalawa at wala na rin magagawa pa si Charisma kahit sabihin pa niyang totoo sa kanila. Pumapayag ka bang magpakasal sa akin? Tanong ko sa kanya. Pinunasan ko
Nang daliri ang nagbabadya niyang luha. Hinawakan niya ang kamay ko. Oo, Kian, gusto ko magpakasal na tayong dalawa. Sagot niya sa akin. Siniil ko siya ng halik sa labi at niyakap ko siya ng mahigpit. Nagpaalam ako kay Mom and Dad na magkakaroon kami ng summer outing with my friends sa Cebu. Pero ang totoo, dito kami magpapakasal ni Kian. Alam ko, masama magsinungaling ngunit ito lamang ang paraan para matuloy ang plano namin. Pagkatapos nito ay sasabihin na namin kila Mama at Papa ang relasyon naming dalawa. Excited na kami. Tuwang-tuwa na sabi ni Kiray at May. Sila magiging witness namin. Bukod sa kanila ay may kamag-anak din na witness, si Mart. Simpleng kasalang upang mairaos namin pero gusto kong maging memorable para sa amin ni Kian ang araw na yun. Kinakabahan ako. Wika ko sa kanila. Inaantay na lamang nila akong matapos na ayusan at pagkatapos ibababa na rin kami. Suot ko ang off-shoulder lace gown na abot hanggang talampakan at naka-waterfall hair braid ang aking buhok. Fresh look lang din ang makeup na bumagi sa aking mukha. Nandito kami sa isang private resort sa Cebu. Hindi ko alam kung paano nagawa ni Kian ang pabilisin ng proseso ng pagpapakasal naming dalawa. 2 linggo lang ang lumipas mula nang pumayag ako tapos nagawa na agad niya ng paraan. Pagbalik nyo ng Laguna kakabahan, ngayon mag-enjoy muna tayo. Wika ni May. Oo nga, sayang ang moment. Segunda naman ni Kiray. Malalim akong napabuntong hininga upang pawiin ang kaba na nararamdaman ko. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumaba na kami. Eksaktong 10:00 kasi ang kasal namin ni Kian at napalitan ng excitement yung kaba ko nang matanaw ko ang lalakaran kong aisle bago makarating sa kanya. Nakaharap kami sa Blue Ocean ng resort pero dito kami sa itaas ng garden. Kaya hindi ako dadaan sa buhanginan. Naunang lumakad sa gitna ang 2 kong kaibigan. Suot ang mint green nilang infinity dress na magsimula nilang buksan ang puting kurtina na napapalibutan ng mga bulaklak ay nakita ang lahat ng dumalo. Malungkot man dahil wala sila Mama at Papa dito. Sana matanggap din nila ang tungkol sa amin. Nagsimulang tumugtog ang mabining musika sa paligid. Pakiramdam ko, sumasabay ang magaan hangin at ang mahinang paghampas ng alon sa musika habang dinadala ko ng mga paa ko palapit sa kanya. Hindi maputol ang tingin na naming dalawa, pati na rin ang ngiti sa aming mga labi. Kahit nakakaunti lang anumalo sa kasal naming dalawa, ramdam namin na masaya sila para sa amin. Na makalapit ako sa kanya ay inalahad niya ang kanyang kamay at walang pagdadalawang isip ko namang ipinatong ang kamay ko sa kanya. Dinala niya ako sa harapan ng pari na magkakasal sa aming dalawa. After 20 minutes natapos na din ang kasal at hinalikan niya ako sa labi. Pagkatapos tumuloy na kami sa restaurant ng resort para kumain. Overlooking ang ganda ng view dito, kaya habang kumakain kami, maliwalas ang hangin. Hindi na kami nagkaroon ng mga program dahil ang mahalaga lang sa amin ay may kasal at naintindihan naman nila yun. Mauna na ako sa inyo. Lilibutin ko pa ang buong resort, marami silang water activities dito. Paalang sa amin ni Anthony. Sama kami. Habol noong 2. Ang bilis nilang maging close na 3. Parang sasakit ang ulo ni Anthony sa 2 kaibigan mo ah. Litan niya ni Kian. Hinampas ko siya sa dibdib. Mababait ang mga yun no. Pagtatanggol ko, nakinatawa niya. Nagpasalamat kami sa iba pang dumalo sa simpleng kasal namin at umalis na rin sila. Paano na tayo ngayon? Tanong ko sa kanya nang kami na lang 2 ang nasa labas ng restaurant. Paano nga ba? Eh di, honeymoon na. Kagad niya akong binuhat, pabalik sa villa naming 2. Hindi man lang siya nabigatan sa akin. Ibaba mo ko, nakakahiya kaya. Nang didilat ang mga mata ko na sabi sa kanya dahil pinagtitingin na kami ng mga taong nakakasalubong namin. Bakit ka naman mahihiya? Sa gwapo kong ito, baka nga mainggit sila at gustuhin nilang sila ang nasa pwesto mo. Pagyayabang niya na sinundan ng tawa. Pagpasok pa lang ng villa, sinakmal niya na ako sa labi. Parang gutom at sabik sa gagawin naming 2. Halos 2 linggo din na walang nangyari sa amin dahil sobrang busy ko sa school at siya naman sobrang busy sa tungkulin niya. I've waited for this moment, Fatima. Paus na bulong niya sa akin. Isa-isang nagbagsakan ang mga saplot namin sa sahig at mabilis niya akong binuhat paakyat sa kwarto namin. Nang magising ako, wala na siya sa tabi ko. Nagsuot ako ng bathrobe at bumaba ako sa hagdan. Nadatnan ko siyang naghahanda ng dinner with kasamang wine pa. Mabuti naman gising ka na. Maupo ka na dito para makakain na tayo. Hinila niya ako paupo sa upuan at naupo na rin siya sa tabi ko. Are you tired?
Nakangiting tanong niya sa akin. Sino ba namang hindi mapapagod? Maghapot mo ba naman akong nilagari? Litanya ko sa kanya. Mamaya sa bathtub naman. Hirit niya na kinaawang ng aking labi. Hindi ba nauubos ang similya mo? Natawa siya lalo sa sinabi ko. Basta ikaw palagi akong may pondo. Nakangising sabi niya. Kapag kalokohan talaga lumalabas yung pagiging bastos niya at nasasanay na rin ako sa kanya. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga muna kami sa veranda. Ang sarap kasi ng simoy ng hangin dito at medyo malamig din. Tumawag si Anthony kanina. Bukas daw mag-i-scuba diving silang tatlo. Gusto mo bang sumama? Tanong niya sa akin. Oo, para naman makasama ko din sila. Sagot ko sa kanya. Hinila niya ako at pinaupo sa kandungan niya. Pagkatapos ng bakasyon natin, babalik na tayo sa Laguna. Sasabihin ko na kina mami ang totoo. Nakahanda ka na ba? Napabuntong hininga ako dahil sa totoo lang, natatakot pa rin ako kahit may assurance na ako kay Kian. Pero hindi na kami pwedeng umatras. Lalo pang yun nakasal na kami. Kailangan kong tatagan dahil alam kong ganun din siya. Nilingon ko siya at hinila pa ang braso niyang nakayakap sa bewang ko. I love you, Kian. Kahit anong mangyari. Kahit magalit pa sila sa atin at kahit hadlangan pa nila tayong dalawa, I'll fight for you. Kinabig niya ang bato ko at siniila ko sa labi. I love you too. Dumako ang kamay niya sa aking dibdib at hinarap niya ako sa kanya. Kahit paulit-ulit na namin itong ginagawa, hindi pa rin siya nagsasawa. He always makes sure that we are both satisfied in lovemaking. Nauwi kami sa malambot na kama hanggang marating namin ang sukdulan. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.